Dito ka? Pasensya ka na, bigla kaming nag-abang sa'yo. Natatandaan mo ba yung sinabi ko na pupuntahan kita bigla? Opo. Hindi ako nagpasabi kasi gusto kong malaman talaga kung totoo yung mga sinabi mo sa akin. Isang magandang araw po sa atin mga kababayan, mga kabarangay. Ang inyong lingkod po mga kababayan, nandito po ako ngayon kung saan nag-aaral si Jessica. Mga kababayan, kung napanood niyo po yung unang tagpo namin ni Jessica, nagsabi kasi ako sa kanya na susurpresahin ko siya sa kanyang school. At ito na po yung araw na yun mga kababayan. Pero kami po ay nakipag-ugnayan sa admin ng school, ngunit hindi kami pinahintulutan para makakuha ng video dahil sa kanilang protocol. Kaya naman, ang Team Daddy Frankie ay maghihintay na lamang po dito sa labas harap ng kanilang school. Aabangan natin kung anong oras siya lalabas. Kaya naman nakaredy ang team para sa kanyang paglabas. Ayon sa kanya, alas 12 po ang kanyang labas. So, mga kababayan, samahan niyo po kami dahil ito po yung aking sinabi. Gusto kong malaman kung totoo nga ba yung kanyang sinabi sa aking interview sa kanya noon. Sabi po niya is dala-dala niya yung kanyang anak, sabay kasama rin ang kanyang paninda dahil siya po ay isang nanay na pilit iniraraos ang kanyang pag-aaral. Kagustuhan niya po matapos ang kanyang pag-aaral at dahil sa hirap ng buhay, after po niyang mag-school, magtitinda po siya ng empanada. Kaya naman ang Team Daddy Frankie ay talagang naging habag. Nahabag kami sa kanyang kwento ng buhay. Kaya atin pong aalamin, susubaybayan, baka sakali mayroon pang maitulong ang Team Daddy Frankie para sa mga ganitong bata na gustong mga pagtapos, ay atin gabayan, mga pagtapos sila ng kanilang pag-aaral. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Hintay lang tayo konti mga kababayan. Let's go. Hindi tayo pinalad para paunlakan mga kababayan, kaya dito sasalubungin na lang natin. Ay, good morning. Dito ka? Pasensya ka na, bigla kaming nag-abang sa'yo. Kasi yan, natatandaan mo ba yung sinabi ko na pupuntahan kita bigla? Opo. Hindi ako nagpasabi kasi gusto kong malaman talaga kung totoo yung mga sinabi mo sa akin. Pero tawag nito, nakipag-usap kami sa admin kung pwede kaming Kapit tayo dito. Sige. Dami pa pong estudyanteng. Nakipag-usap kami sa admin kung pwede kaming pumasok, hindi nila kami pinahintulutan. Kaya ginawa ng team, hintayin ka na lang dito. Kasama mo talaga si baby, no? Opo. Ang init, sombrero. Tara, pwede ba pasok tayo dun sa kabila? Sige po. Para makausap ka namin. Okay? Alalayan na lang kita. Dito tayo sa pedestrian lane. Ayan. Okay. Dito tayo. Kain muna para mapag-usap. Ay, salamat Ay, po. umiiyak si baby. Halika, pasok ka. Tara, dito tayo sa loob. Pagkwentuhan muna tayo. Buka dito. Pahinga muna konti. No? Araw-araw talaga kasama yung ano. Tanggalin ko ha. Araw-araw kasama yung baby mo. Sige, baba mo muna yung bag mo. Ayan. Okay. Ilapag ko dito. Kaya pwede ilagay dito. Ayan, okay. Baliktad. Sorry everyday ganito oras ang out mo. Yun, gaya ng aking sinabi sa'yo, pasensya ka na, no? Sinorpresa ka namin dahil gusto kong malaman talaga kung saan ka nag-aaral. Yun nga lang. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay.
sinorpresa natin si Jessica na dalawin dito sa kanyang school. At kami nakipag-ugnayan sa admin, pero hindi po nila kami pinahintulutan para mag-video sa loob. So, ang ginawa ng team, hintayin na lamang ang kanyang paglabas. Pero ayan, nandito po kami sa school na kanyang pinag-aaralan mismo. At ito nga mga kababayan, asa na yung timba niya? Yun. Ang galing, no? Araw-araw talaga dala mo yung paninda mo. May natira pa po yung banana chips. Bali, yung empanada na ubos na po. Naubos na. So, minsan, hindi lang empanada paninda mo. Opo, meron din pong banana chips, tsaka yung banana crumbs po. Kadalasan customer mo, mga classmate mo rin ba? Sa loob ng school, marami rin bumibili. Opo, marami naman. Nakakabilib ka talaga, no? Ang galing. Tapos si baby, ilan taon na pala si baby? 9 months na po 9 siya. months. Talagang mula pagkapanganak. Nung pwede na siyang ibiyahe, sinasama mo na. Opo. By the way, order ka muna pagkain mo. Ha? Anong gusto mong pagkain? Mga kababayan, kalalabas lang niya ng school bago tayo magpatuloy sa pakikipag-usap kay nakikita ko gutom siya. Kaya pakainin muna natin. Ha? Order tayo. Ano bang... Sige, order ka. Anong gusto mo? Kasi punta ka doon sa counter. Tara, samahan kita. Order siya ng pagkain. Sige, lapit ka. Kung anong gusto mo. Kahit ano po. Kung ano yung gusto mo. Di mo alam na darating kami ngayon. Nagulat ka ba? Nagulat po. Pasensya ka na. Gusto mo hawakan namin si baby para mapagpahinga ka rin? Nagpapahawak ba yan sa iba? Hindi lang. Hindi Ay, po. hindi basta-basta? Umiiyak din po kasi pag ginawa. Pero sanay na siya ganyan. Opo. Ganyan po. Pag nasa school naman po, minsan binababa ko. Naglalaro. Paano yun? May sarili din siya upuan. Hindi po. Bali, karga-karga. Tandong mo pa rin. Buti na pag-concentrate ka pa rin sa pag-aaral mo. Kahit may hawak kang baby. Ano? Minsan po, late po sa activities. Late ka. Tapos, minsan, hindi ako nakakapag-review masyado. Oo. Iba talaga pag May recitation. Oo, iba na kasi, no? Iba na pagka, syempre, nahati yung attention mo. Unlike doon sa single ka pa talaga, yung focus mo isa pag-aaral. Pero nandyan na yan eh. Tuloy mo lang. Alam ko, kaya mo yan. Diba? Anong year ka na? First year. First year. Ay, order muna tayo. Chicken and rice. Dalawang chicken? May isa na lang po. Hindi, dalawa para. Sige po. Yeah. Anong drinks mo? Kasamang Matrix na po. Okay, good. Thank you so much. Balik tayo doon. Po tayo. Yeah. Po ka doon. Ayan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, nag-order na kami ng pagkain ni Jessica. Pero nakita ko si baby, makulit. Ano yung pangalan ni baby? Christian? Wow, narinig ko na. Ang pogi rin ni Christian, no? Kamukha ni Mama. Ha? Yun na lang, no? Kamukha ni Mama. Hi, apir tayo, apir. Apir. Hindi pa marunong. So, natanong ko siya, mga kababayan, no? Kasi napansin ko si baby, karga-karga niya. Makulit, medyo makulit. Natanong ko siya kung nakakapag-concentrate din ba siya. Kasi talagang kasama talaga parati sa malikot. Pero sabi niya, minsan nadidistract yung pag-aaral niya, nadidelay sa kanyang mga activities dahil nga po kay baby. Pero sabi niya, wala po siyang magagawa. Kasi andyan na yan. Kailangan niyang paglabanan lahat. No? Hello baby, sorry. Ayan. Hi. Hindi ako kaaway, ha? Kaibigan ako. Okay? Pagkatapos nito, Jessica, tulad halimbawa wala kami. Pag out mo sa school, naglalakad, saan ka sumasakay? Dyan po ako lumalabas sa entrance. Tapos sasakay po ako ng bayan. Minsan po nilalakad ko pag wala ko talagang Pag walang pera.
Di ba malayo yun mula rito? Bali, dalawa pa po ako sa may yan, sa exit po. Apo. Dalawa pa po. Lalakad pa ulit. Tapos may tricycle na po na nakaabang. Doon po sasakyan. Jessica, paglabas mo ng school, tapos walang-wala, naglalakad ka, naiisip mo ba, gaano kahirap ang pinagdadaanan mo sa puntong ganon? Kasi syempre, pagod ka na mag-aral, tapos maghapon karga mo si baby. Tapos sabi mo, syempre, wala namang makakahalili para maghawak kay baby. Gaano kahirap bilang isang ina na pinagsasabay yung pag-aaral tapos pag-aalaga ng anak? Bago mo sagutin yan, inom ka muna. Huwag natin siya i-pressure mga kababayan. Alam ko napakahirap, napakainit siya sa labas. Ayan. Unti-unti lang. No? Alam. Gusto lang namin i-dokumento talaga. Ito mga kababayan, mga kabarangay. No? Kaya po kinukuha ni Daddy Frankie ang kwento ng buhay ni Jessica na siya'y aking nadaanan pa lamang. Wala kaming intention or anuman. Nadaanan lang namin siya na akala ko simpleng nagtitinda lang siya ng empanada. Pero sa ngayon mga kababayan, unti-unti nating nalalaman. Kaya ako po inilalabas ang kwentong ito para malaman din ng ating mga anak, ng ating mga estudyante, malaman ng mga kabataan. Maging aral, hindi ko sinasabing siya'y panghinaan ng loob. Para maging aral sa ating mga kabataan, sa ating mga anak na pinag-aaral ng magulang. Na sana, pag may mga batang pinag-aaral ng magulang, is pag-igihin nila, pakahahalagahan nila ang pagsisikap ng ating mga magulang. Although, ibang senaryo naman kay Jessica, kasi po, siya'y biglang nagkaroon ng anak, pero walang sumusuportang magulang. So, ayun, hindi natin alam pa kung ano yung mga simula ng lahat. So, Jessica, gaano nga ba kahirap ng iyong dinadanas na pinagsasabay mo pag-aalaga sa iyong anak tapos sa pag-aaral? Mahirap. Kahit na, kaya po, sinabi ko kanina, mahirap po dahil pinagsasabay yung pag-aaral, tapos yung pag-aalaga po ng bata. Bukod pa doon, kulang pa sa financial, no? Wala kasi rin po sa yung financial. Oo, yun ang Pag-aaral. Mabuti hindi sumagi sa isip mo na i-give up yung pag-aaral. Hindi naman. Talagang porsigido po talaga ako mag-aaral. Bakit gusto mong makapagtapos talaga? Para din po sa mga bata. Para sa anak mo? Hindi po ako magpupursige. Paano na po yung mga bata? Yung pinabukasan ko ng mga bata. Kaya yung lagi dapat po makapagtapos sila po ng pag-aaral. Kailangan, oo. Huwag kang mag-alala. Ngayon nakilala namin ikaw, tutulungan ka ng Team Daddy Frankie sa abot ng aming makakaya. At alam ko, marami tayong mga kababayan na gagabay din sa'yo. No? Basta tuloy-tuloy lang. May tanong ako, Jessica. Huwag mong mamasamain. Ito ay message ng isang nakapanood sa videos upload natin. Siya po ay, hindi ko muna babanggitin ang pangalan ng taong nag-message, no? Ayon sa kanya, siya po ay nakatira sa USA, mga senior citizen, mid-50s ang edad nila mag-asawa. Mga kababayan, ito, hindi po sa akin galing ang opinion na ito. Ipaparating ko lang sa kanya yung message ng ating mga manunood. Ipaparating ko lang kung ano ang magiging desisyon ni Ate Jessica. Pero wag mo muna sasagutin agad, ha? Mga kababayan, ang tanong po kasi ng ating manunood is, Jessica, ang dalawang mag-asawa na to senior nakatira sa USA, gusto nilang i-adapt yung anak mo. Payag ka ba? Huwag mo muna sasagutin, mamaya na lang. Pakakainin muna kita. Pag-isipan mo. So yun mga kababayan, may nag-message po kay Daddy Frankie na ipinaparating kay Jessica, nasa USA po sila, hindi po sila nabiyayaan ng anak. At nung napanood nila ang kwento ng buhay ni Jessica
sabi nila kung papayag si Jessica maging practical. Hindi naman daw po nila itatago ang bata or what. Ang gusto lang nila, sila ang magpapalaki sa bata. Sila po ay nasa USA. Pero bago po natin makuha ang sagot ni Jessica, mga kababayan, bigyan muna natin siya ng break. Pakainin muna natin siya kasi alam ko gutom na siya. Okay. Ayan, thank you. Salamat. Chicken tsaka rice lang talaga, ano? Walang appetizer. Sige, kain ka muna. Gusto mo hawakan namin si baby? Halika, baby. Oo, kaya ko yan. Hello? Nanginginig kamay ko. Hello? Hindi kita ilalayo sa mama mo. Ayan. Hi. What's your name? Kakain muna yung mama mo, ha? Ako muna magiging daddy mo. Oo. Yan, kakain muna ang kanyang mama. Hindi pa to kumakain, no? Hindi pa. Hindi pa po. Oo. Breastfeed po. Breastfeed talaga. Opo. Instant daddy. Hello. Ngiti rin siya eh. Sige, kain ka ha. Kain din. Sige lang. Kain ka lang. Huwag kang mahiya sa amin. Tapos na kami, oh. Habang naghihintay kami. Wow. Why? Hindi ako kaaway, ha? Kaibigan ako. Tinitignan niya ako. Oh, behave siya. Ay, hindi. No. Oo. Bakit? Gutom na ata. Gutom na rin. Opo. Hindi. Tayo kita. Tayo kami. Sige, para makakain yung mama niya. Kala nyo, hindi ako marunong mag-alaga, ha? Tinitignan niya yung mama niya, eh. May kalaro si Bandong. Laro kayo ng anak ko. No? Christian? Kamukha niya yung mama niya. Iuwi ko na lang po. Ito po, para kay mama. Opo. Ano daw? Pwede po bang iuwi ko na lang po para kay mama? Para sa mama mo? Sige, walang problema. Pero kung kaya mo ubusin, okay lang. Pwede tayong bumili ulit. Okay? Oo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, tapos na kumain si Jessica at dito pa lamang po tatapusin ko yung pakikipag-usap sa kanya hanggang sa after po nito mga kababayan dahil napakainit ng araw, ihatid na lang natin siya hanggang sa kanyang bahay. Ayan, hintayin lang natin yung take-out kasi ayon kay Jessica, nagpa-take-out siya, nakiusap para sa kanyang mama. Ayan, so, habang iniintay natin yung take-out, kausapin muna natin siya. Jessica, mabalik tayo dun sa usapan regarding dun sa message ng ating viewers dahil nga napanood niya. Anong masasabi mo doon sa sinabi ng nakapanood ng buhay mo na
kung willing ka ba ipa-adapt yung baby mo? Sa totoo lang po, ayoko po talaga. Ayaw mo? Opo. Ayoko pong ipa-adapt yung anak ko. Kasi po, kahit na, kumbaga siya po ang inspirasyon ko, kung bakit nandito po ako sa pag-aaral na to. Kumbaga, kung wala po siya, wala po ako eh. Sa totoo lang po. Parang yun po ang anak ko po. Kahit kailan hindi ko po siya ipapa-adapt. Hindi mo iniisip yun? Opo. Hindi ko po naisip. Kahit kailan, hindi ko po naisip. Sa bagay mga kababayan, huwag mo sanang mamasamayin tong tanong na to, ano? Ang tanong na ito, pinarating ko lang dahil sa kagustuhan ng mga nakapanood sa atin. So naiintindihan ko siya mga kababayan, ramdam na ramdam ko po. Dahil siya'y katabi ko, nakikita ko yung emosyon sa kanyang pagsasalita. Ang ibig po niya sabihin mga kababayan is, anak niya ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa mga pagsubok. Kahit alam kong nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral kasama ang anak, never siya sumuko. Kaya siya nagsisikap dahil para sa kanyang anak. Di ba? Opo. Opo. Paano yun? Nasabi mo sa akin, dalawa na yung anak mo. Sino nagbabantay doon sa anak mo? Yung isa ko pong anak, sa ngayon po, ang nag-aalaga po yung nanay ko po. Ay, yung nanay. Minsan po si Lola, palitan po silang dalawa. Kasi minsan po, hindi na rin po kaya ni Lola. At medyo may edad na po. Edad na. Opo. Pero buti naman at nakakayanan niyang alagaan. Opo. Ilang taon na yung panganay mo? Yung isa po, 2 years old and a half. 2 and a half. Opo. Yung mama mo, puti na kapaghanap buhay pa. Yung nanay ko po, padada rin po kasi ang hanap buhay niya. Wala po siyang... Panada rin. Opo, wala po siyang permanent na trabaho po. Matanong ko lang, Jessica, syempre itong pinag-aaralan mo, private ba yan? Public? Private po. Private. Opo. Buti nakakayanan mo yung tuition. Bali po yung nung nabinyagan po yung 2 years old na anak ko po, yun po ang pinambabayad ko po sa tuition fee po. Opo. Yung mga tulong ng mga tulong po, ninong-nina. Opo. Mga bigay-bigay po, yun po ang pinambabayad ko paunti-unti. Tapos pag may sobra po ako sa pagtitinda, yun po ang inaano ko. Inadagdag ko po. Mabuti nakakayanan. Opo. Napaka-diskarte mo talaga, napaka-tiyagaan. Kaya Opo. pala. Pero matanong kita, Jessica, di ba, bit-bit mo yung anak mo, tapos bit-bit mo to. Hindi ba pwedeng sa bag na lang para hindi masyadong malaki? Hindi po pwede kasi yan po ang ginagamit ko minsan po pag napapagod po ako. Diyan po ako umuupo. Pag Opo. naglalakad kayo Opo. at gusto mo magpahinga, Diyan may po ako upuan umuupo. ka. Opo. Dual purpose mga kababayan yun. Nung unang tagpo namin mga kababayan, nakita ko po ito yung bit-bit niya. Sabi ko, hirap na hirap. What if basket na lang or a bag para madali? Pero yun nga po pala ang dahilan mga kababayan. May reason siya kung bakit ito ang talaga. Kasi may time daw po na wala siyang pamasahe. Pag napagod, nangalay, nangawit siya. Pansamantala po siya dito sa kanyang timba na dala. So, Jessica, bigyan mo naman kami ng magandang payo. Bigyan mo ng payo yung mga kabataan, yung mga kasamahan mo nag-aaral na sana wag silang padalos-dalos. Hindi ibig sabihin ay wag mong mamasamay na hindi naging maganda yung kapalaran mo. Mga kababayan, hindi po yun ang intention namin. Lahat po tayo may kanya-kanyang kapalaran. May itine talaga si God para sa atin. Kaya kailangan natin paglabanan. Pero sabi nila mga kababayan, at minsan tayo rin mismo ang gagawa ng kapalaran natin. Kaya sa kanya nangyari ito. Kaya pilit niyang nilalabanan. Pero siyempre Jessica, yung mga kabataan ngayon na pinag-aaral ng magulang, bigyan mo sila ng payo para hindi sila basta-basta napapasuko? Sa mga kabataan po, wag po tayong padalos-dalos. Kumbaga, focus lang po tayo sa pag-aaral. Para kahit papano po, hindi po tayo mahihirapan. Tama naman po yung sinasabi ng mga magulang sa atin na kailangan po maging po tayo sa pag-aaral. Mag-focus, wag po tayong kung saan-saan pumunta o mga ginagawa ng kabataan. Halos lahat po kasi ng kabataan ngayon, ganun na po eh. Instead na mag-aral, nasa galaan, minsan po,
minsan nasa computeran, ganun po. Kaya yun lang po yung payo ko sa mga kabataan. Tapos yung iba po maaga po nag-boyfriend, isa rin po yun. Mga ano po ng magulang nila na wag po agad mag-aasawa ng maaga. Dahil yun po ay maaring yan, maaga po tayo magkaanak. So mahirapan po yung mga magulang natin, tayo pong mga anak, mahirapan din po tayo. Matanong ko lang, Jessica, ngayon nasabi mo sa amin yan ngayon, bakit noon hindi mo naisip yan? At nangyari sa'yo yung ganyan? Siguro po, mapusok po ako. Inaamin ko po, mapusok po kung dahil po sa kapusukan po na yon, ayun nga po, nagbunga, nagkaroon po ako ng anak, na instead na pag-aaral po yung inatupag ko, nag-asawa po maaga. Pero kahit ganun man po, may learned lesson pa po. Kumbaga, dahil po sa pagkakamali na yon, Doon ka naging matatag? doon po ako naging matatag. Doon po. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, unti-unti po natin nalalaman ang kanyang dahilan. Yun nga, ayon sa kanya mga kababayan, mga kabarangay, dati po siya po ay hindi niya pinapahalagahan yung pag-aaral, naging mapusok siya. Opo. Hindi niya po alam, hindi niya iniisip yung future noon nung siya'y nasa kasalukuyang dalaga at nag-aaral pa lang. Pero nung ngayon mga kababayan, ngayon niya na-realize, nung nagkaroon na siya ng anak, doon siya naging matatag dahil nakita niya yung hirap ng buhay at kung kailan siya nagkaroon ng anak, doon niya nakita yung halaga ng buhay nung nakita na niya yung kanyang anak. Mga kababayan, sana maging aral po ito sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga kabataan na pilit iniraraos ng kanilang magulang para lamang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dahil ang pag-aaral ang pinakapangunahin para makaahon tayo sa hirap ng buhay. Kaya lahat ng mga kabataan dyan na pinag-aaral ng magulang, talagang pakapahalagahan niyo po ang inyong mga magulang na naghihirap para matustusan yung pamasahe, pang-tuition, dahil napakahirap po talaga sa buhay ngayon. So Jessica, paano yan? Ihahatid ka namin ngayon. Opo. Matanong ko lang. May nagsabi rin sa viewers na sana may stroller daw yung anak mo. Meron bang stroller yung anak mo? Wala po. Bali, carrier lang po ang ginagawa. Ay, carrier lang. Hindi pwedeng stroller para pagpasok mo. Hindi rin po. Mahirap. Kasi po, umaakit-akit din po kami sa hagdan. Tapos minsan po, meron din pong haakbangan na matataas. Kaya kailangan po So talaga. baby carrier lang Opo. talaga. Napansin ko yung unang tagpo natin, yung baby carrier na dala mo, napunit na. Opo. Pero yung gamit mo ngayon, okay pa naman. Okay na po yan. Bali, yung nabigay niyo po sa akin, malaking pasalamat ko po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makabili. Na yun, pinambili ko rin po ng carrier. Ito na yung bagong bili mo. Opo. Salamat sa Diyos ko, mga kababayan. Kasi nung unang tagpo namin, yung bag ay yung carrier, sira na. Possible na pagka nalingat siya, pwedeng malaglag ang baby. Opo. So, okay, naumpisaan mo na rin lang. Anong ginawa mo dun sa perang na ibigay namin sa'yo? Yun po. Una po, yun, yung sa carrier po, tapos pinaayos ko din po yung mata ko. Bali, kasi po may parang malabo-labo na rin po yung mata ko. Kaya, pina-check up, tsaka yung tenga ko yun po. Kasi about po sa tenga ko, matagal na po to. Dati ko pa po iniinda to. Bali, parang di po ako makarinig. Tapos yun, pina-check up ko. Iba po yung consultation na nagastos namin. Iba rin po yung pampatak na nagagamit po namin. Tapos, yun po, isa rin po sa pinaggastusan po namin. Nilibre ko din po yung lola ko. Kasi minsan po, siya po yung nanlilibre. Ngayon naman po, kumbaga, kami naman po yung nagpasyal po sa kanya pag meron po. Ano bang pinagkakakitaan ng lola mo? Lola ko po, wala po siyang pinagkakitaan. Bali, may edad na po kasi siya, 90 plus na rin po. May pension ba siya? Wala po. Paano siya nagkakapera? Bali, yung ate niya po, Binibigyan siya ng mga kapatid niya? opo, tapos kami po nakikihingi lang ng kahit konti. Yun po, minsan naawa si Lola, binibilang po ng gatas kahit paano yung bata. Naawa lang po. Pero pag ano po talagang
nagpupursige po si mama na makapagtinda. Sorry hindi talaga pwedeng iwan si baby sa bahay para mapag-focus ka sa pag-aaral. Hindi talaga. Ay, hindi po talaga po. Bakit? Breastfeed po, Breastfeed tsaka, talaga. opo, mahirap na po kasi pag ginawa ko po yun, yung isa ko pong anak na 2 years old, nagagatas pa rin po siya hanggang ngayon. Pag inano ko pa po yung isa, baka doble-doble na po Malaking yung gastusin expensive na. po namin. Malaking gastusin na po. Ano bang gatas ng anak mo? Yung isa ko pong anak na 2 years old, ano po, junior 1 to 3 years old po. Junior? 1 to 3 years old Ano po. yun? Anong brand? Bear brand po. Bear Brand. Opo, Okay. yung isa po, breastfeed po siya. Kaya medyo nakaka-minus po kami sa Okay. ano. Yan. Natanong ko lang sa'yo kasi alam mo marami tayong mga kababayan dyan. Malay mo ba may magbigay sa atin ng gatas para sa anak? Opo. Dahil namangha sila, maraming na-touch sa kwento ng buhay mo. Opo. So sana maraming makapanood, baka sakali andyan ang ating mga kababayan na may sobra, pagpadala man lang sila ng kanilang pambili ng gatas. So mga kababayan, ilalagay ko po ang message contact number ng Team Daddy Frankie para sa mga gustong magpaabot pambili ng gatas, pampers sa anak ni Ate Jessica. Opo. Yan. Ate Jessica, isa rin yung reason bakit kami bumalik ulit para maging detalyado nga sa ating mga manunood. Opo. At gusto namin mapatunayan kung totoo yung sinabi mo. At ito nga, nasaksihan na namin na totoong kasama mo yung anak mo at may paninda ka. Bilang pagtugon din sa'yo para makatulong kami, ano pa ba yung mga kulang sa bahay mo? Grocery, yun, gatas, pampers, Kung ako po tatanungin po, yung unahin ko na lang po yung mga gatas po ng anak ko. gatas na nga. Tsaka diaper. Then, kung makakapagtapos po sana ako agad, kung makakatapos po ako ng 4 years na schooling, sana po meron na pong permanenteng trabaho na pag-aano po sa akin. Yes. Yun Regarding po. sa trabaho, Jessica, basta matanong ko lang, anong course kinukuha mo? Tourism management. Tourism Management. Opo. So, ang pag-isipan muna natin ngayon is yung pangangailangan ng dalawang anak, Pangangailangan. tsaka yung pag-aaral. Pag-aaral. No? Opo. So, at alam ko maraming tutulong sa atin. No? So, sige, pagkatapos nito, mag-grocery kami para sa pamilya mo, para sa anak. Ihahatid ka na lang muna namin. No? So, at saka isa pa, pasalamat ka rin sa mga taong nagalak, natuwa sa kwento ng iyong buhay. So mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala, ang inyong lingkod, Team Daddy Frankie, ay magpapaalam. Pero syempre, bago tayo magpaalam, may sasabihin lang po si Ate Jessica. Maraming salamat po sa mga viewers po na napanood po yung video ko po. At sana po, kumbaga isa po sa aral din po yung kwento ko po, kwento ng buhay ko po. Pagtularan. At wag na rin pong tularan sana po. Malaking bagay na rin po na nadaanan po ako ni Daddy Frankie dahil po sa kanya kahit papaano po nagkaroon po ako ng lakas ng loob na mag-aral at magpursige pa po. At yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan mga kababayan, at habang kausap natin si Ate Jessica, hinawakan po na muna ng isa nating team ang kanyang anak para mapag-concentrate. At syempre nakapagpahinga rin, pero Opo. napag-usap naman na tayo at nagwawala na si baby at parating na rin po yung sasakyan natin para siya'y maihatid sa kanilang bahay. Dito na lang. Dito na lang siya, men. Hindi, doon siya sa dulo eh. Wait lang. Dito siya sa dulo.
tricycle lang po. Doon na po ako sumasakay. Dito ka naglalakad? Opo, dito. Opo, hanggang Malapit na school. ba yung bahay mo dito? Po, malayo pa po. Pero mula rito, Tricycle pa po. mula rito, lalakarin mo hanggang bahay. Opo, lalakarin ko po. Mula dun sa school hanggang dun po sa ano. Kailangan wag kang... Oh, di. Ay, teka, padidi ka. Opo. Pwede sa bahay na lang. Hindi po pwede, nagugutom na. Magwawala. O, sige, Opo, okay. magwawala. Sige, pero talikod ka na lang konti. Sige po. Yan, sige, stop mo na yung camera. Na Sam yung bag niya. Ha? So Jessica, paano yan? Okay ka na dito? Okay. Ha? So sige. Saglit lang po. Ingat. Ayan, nakatulog na yung baby. Ayan. Ay, yung Jessica, sige, ihatid ka ihatid mo hanggang bahay. Yung pagkain ng mama mo. No? Opo. So, salamat ha. Ingat ka parate. Sige Ha? po. Maraming salamat po. Oo, sige. Ingatan Salamat mo yung po sa lahat. ingatan mo yung anak mo. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Okay. Sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Pag may hirap, kapalit niyan, ligaya. Okay? Habang sinusubok tayo ng mga kahirapan,
dapat lalo tayo So, syempre, yun na po, nakatulog na yung baby, kaya bigyan na rin natin sila ng time para magpahinga. Pero mga kababayan, bago ako tuloy ang magpaalam, ako po ay magpapasalamat muna sa mga taong nagpapaabot ng kanilang pagmamahal, especially sa mga nagpapalipad, nagpapakulay. Ayan, nandyan po sila, Maria Paz Fukushi. Ma'am Maria Paz Fukushi, thank you so much po. And Lady Explorer. Sino nga ba yung mga yon? At syempre, si Carmi K. Official, Josie Luli, and Tiger TV. Yan po yung mga nagpapalipad sa atin parati. At syempre, ang Team Rise Above. Sa pangunguna po yan ng ating napakabait, napakagandang Tita Honey S, Carmi K. Official, Ricelyn Garrido, Lisa Leabres, at saka Flirty Sadi. At syempre, andyan din si Tamura-san. Special daw yan. At syempre, si Ma'am MC. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. At syempre, papasalamatan ko rin ang aking Team Daddy Frankie, na walang sawa. Laging nakagabay kay Daddy Frankie. Kaya sa pangunguna ng Team Daddy Frankie Official, pakisupport po natin. Ganon din kay Mons Channel, Sam Motovlog, at saka si KJ27, at saka si Riz Motovlog. At syempre, ang punsong kapatid ni Daddy Frankie, si Boss JB, ayan. Tsaka support na rin natin si Astig Vlog. At syempre, ang paboritong asawa ni Daddy Frankie, Aling Rochelle Vlog. So mga kababayan, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.